ating junior na presidente. Baka mamaya meron na namang sininghot bago magsalita sa harapan naman ng mga abogado. Mantakin ninyo. Iko-quote ko kung anong sinabi niya, ha? Kasi baka mamaya sabihin nyo ako ay nag-iimbento lang. Slang pa nga eh. I still can't find those damn blank items. We'll keep looking, but I'm convinced that they simply do not exist. Dito sa ganito, nakakagulo kayo eh. Alam nyo, mga kotsero, kahit anong klaseng depensa nila, pupunta at pupunta ka pa rin sa sinasabi ni PBBM na General Appropriations Act. Kahit ilang beses nyo sabihin na ang pinag-uusapan natin ay ang BICAM report, ang ending mo pa rin ay ang General Appropriations Act. Bakit? Si Roque na rin mismo ang nagsabi, ang produkto ng BICAM report ay ang General Appropriations Bill. So, ibig sabihin, konektado sila. Tama ba? May nakita bang blank sa General Appropriations Bill? Yun lang kasi nakakarating sa Pangulo eh. Yung bill, yung enrolled bill ang nakakarating sa Pangulo, hindi yung BICAM. Wala siyang paki sa BICAM. Siyempre, mga kotsero, triggered itong si Torny Gandang Harry. So kasi mga kotsero, ito na naman na-trigger siya doon sa sa komento ni PBBM. Aling komento yon, mga kotsero? Yung komento kung saan tinatawag niya na I cannot find those damn blank items. Ayun, no? Oo, yun. Ito yung statement ni PBBM na to. Dahil na-trigger siya, naglabas siya ng sarili niyang vlog. Si Torny Exile. By the way, hindi ho siya naka-exile, ha? Self-exile ho yan. Bakit? Nagtatago eh. Alam niyo, nakakatawa na lang dito. Paano kaya siya nabubuhay? Ang tagal na, ha? Mukhang malaki-laki ang naipon galing sa Pogo. Oo. Panoorin natin. Parts lang. Kasi, alam niyo naman, hindi natin minsan, lagi, nakakairitang painggan si Torny Gandang Hari kasi. Minsan, kailangan sagutin yung kanyang batikos. Kasi, halatado masyado eh. Halatado. Torny Hari Roque, halatado ka talaga eh. Ang ating junior na presidente. Baka mamaya meron na namang sininghot bago magsalita sa harapan naman ng mga abogado. Mantakin ninyo. Iko-quote ko kung anong sinabi niya, ha? Kasi baka mamaya sabihin nyo ako ay nag-iimbento lang. Slang pa nga eh. I still can't find those damn blank items. We'll keep looking, but I'm convinced that they simply do not exist. Siyempre, ang sinasabi niya, ang binasa daw niya ay quote-unquote, yung General Appropriations Act. At ang sabi niya, that he has scrutinized the 2025 GAA, reviewing over 4,000 pages of it. Okay? Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriation Act for 2025 because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. I can't find those damn blank items. Alam nyo, nahihiya ako na may ganyan tayong presidente. Ang pinag-uusapan natin, BICAM report. Ang binabasa niya, General Appropriation Act. Ano ba naman yan? Siya'y naging one-term congressman, one-term senator. So, together, 9 years siyang naging mambabatas. Dapat alam niya na iba ang GAA dun sa BICAM report. Yung GAA, pinagbabasihan niya yung BICAM report. Bakit? Ano ba yung BICAM report na yan? Yan yung pinagtugmang bersyon ng mga magkakaibang probisyon ng pangtaunang budget na naipasa ng Kongreso at ng Senado. Tama naman. At natural, dahil yan ay nagkaroon ng reconciled versions, dun nga sa BICAM na tinatawag, yung BICAM ang magiging basihan para i-print yung General Appropriations Act. Dito sa ganito, nakakagulo kayo eh. Oo, kasi alam nyo mga kotsero, kahit anong klaseng depensa nila, pupunta at pupunta ka pa rin sa sinasabi ni PBBM na General Appropriations Act. Kahit ilang beses nyo sabihin na ang pinag-uusapan natin ay ang BICAM report, ang ending mo pa rin ay ang General Appropriations Act. Bakit? Si Roque na rin mismo ang nagsabi, ang produkto ng BICAM report ay ang General Appropriations Bill. So, ibig sabihin, konektado sila. Tama ba? May nakita bang blank sa General Appropriations Bill? Yun lang kasi nakakarating sa Pangulo eh. Yung bill, yung enrolled bill ang nakakarating sa Pangulo, hindi yung BICAM. Wala siyang
paki sa BICAM. Kung ang nakakarating lang kasi sa kanya is yung bill. So, anong gusto nyo i-comment ng presidente pagdating dyan sa BICAM report? Ang gusto nyong gawin, ipa-invalidate ang General Appropriations Law, General Appropriations Act of 2025. Anong i-comment niya? Natural. Ipagtatanggol niya yung batas. Natural. Ang sasagutin niya, ang ipapakita niya ay yung batas. Kasi yun ang gusto nyong ipawalang bisa, yung batas. So kahit magkomento kayo at sabihin nyo pa ulit-ulit, hindi naman yan ang sinasabi ni Ungab. Ang sinasabi niya ay yung yung BICAM report, etc. etc. Ano, kayo na rin mismo nagsasabi Ano ba yung resulta ng GAB, General Appropriations Bill? Kayo na rin mismo nagsasabi, yung BICAM report. Obviously, napahiya kayo. Kaya kayo ngayon naghahanap ng lusot. Napahiya kayo So ngayon, ang lusot nyo, hindi naman ipinapaano yung batas Ang tinitingnan natin, ang nirereklamo yung BICAM report. So, wala pala kayong kaso. Nagpunta pa kayo ng Supreme Court. Hindi nyo pala kino-question yung batas. Ang kino-question nyo, yung BICAM report. Ba't pa kayo nagpunta ng Supreme Court? You just wasted your time. Natural lang kokomentan ni PBBM ay yung General Appropriations Act. Kasi, yun ang nakarating sa kanya. Hindi naman yung BICAM Ano pa kanya sa BICAM? Kahit 50 beses mong basahin yung 4,000 pages na yan, wala ka talagang makikitang blank sa GAA o sa General Appropriation Act. Dahil ang sinabi naman ni Congressman Ungab, so kahit 50 times pala basa-basahin yan, wala makikitang blank. So why is it invalid? Ano pinaglalaban nyo? na malinaw na sinusugan unang-una ni Senator Bato. Pangalawa, Talaga, ang gagawin mong reference sa amin si Senator Bato? Na para sa kanya, pag merong butas ng puncher, valid ang isang dokumento? Come on! Oh, come on! Diyos ko naman! Kwento mo sa pagong! Kwento mo yan sa pagong, Torny Gandang Hari! nung Manuel na patawarin na natin siya dahil siya ay miyembro ng Alam Nyo Na. Pangatlo, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pang-apat, yung reporter ng UNTV na kumuha ng certified true copy doon sa Senado ng BICAM report. Hindi na po makakailayan. Bakit? In-email po yan sa lahat ng mambabatas. Pakita natin yon yung in-email sa lahat ng mambabatas. May kopya ako nun. Finally, nakakuha ko. Alam niyo yan, tagal kong hinanap yan. Hirap na hirap akong hanapin to. May nakikita kayong blank? Sa page 1 to 13? May blanco? May blanco kayo nakikita? Wala kayong blanco makikita dyan. Wala ho kayong blanco makikita dyan. Ito yung BICAM report. May blanco kayo nakikita? Wala kayong blanco makikita dyan. Dinadaanan ko na for the benefit of Harry Roque. Wala kayong makikita blank dyan. May nakita kayong blank? Sa page 1 to 13? Tapos na nga yung dokumento pagdating mo sa page 15. Tapos na yung dokumento. Ano na itong nandito? Annex na lang to. Amendments to Special Provisions. Wala nang kwenta yan. Wag ho kasi kayong may tunnel vision. Ano ho yung tunnel vision? Kung ano lang ang gustong makita, yun lang ang tututukan. Kaya kayo na kaya kayo nalilabel na sinungaling. Torny Harry Roque. Kaya kayo nasasabihang sinungaling. Napakasinungaling nyo kasi. Tumuto kayo doon sa annex. Hindi naman yun ang kinokonsidera sa appropriations bill. Ang tinitingnan, itong page 1 to 13. Ayan kumpleto yan Walang blanco dyan. Sasabihin na naman sa akin ng mga DDMs, bakit? Abogado ka ba? Nauna lang si Harry Roque sa akin mag-aral, makagraduate at makapag-bar. Papunta na ako doon. Pag ako abogado na, wala na kayong sasampal sa akin. Ito sa mga DDMs na to na lagi nagsasabi, abogado ka ba, abogado? Pag ako abogado na, wala na kayong sasampal sa akin. Mauubusan kayong insulto, mag-isip kayong bago. Or babalik kayo sa bukbuk. Seryoso, babalik kayo doon. Yung mga pinapakinggan nyo mga abogado, nauna lang sila sa akin, malamang sa malamang, nauna silang pinanganak, o mas masipag silang mag-aral. Bulakbol kasi ako At ngayon lang ako nagkaroon ng panahon para tutukan talaga ang law school. Pero okay lang yun. Huli man at magaling, hahabol pa rin. Sa Google mo naman kinukuha yan, di ba? Oo, sa Google ko to kinuha. Imagine, may makukuha kang authentic document sa Google. Imagine, out of the 300 plus congressmen, 3 lang ang nag-react. Out of the 300 congressmen, 3 lang ang nag-react. 4 pala, kasama si Franz Castro. Out of the 24 senators, 1 lang ang nagsabi na may blanco. Overruled? Tinalo ng majority. Mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa BICAM report. BICAM report pong pinag-uusapan, hindi budget. Mr. President, dala-dala mo naman ang pangalan ng Pilipinas. Pwede ba?
siguraduhin mo naman ang mga sinasabi mo. Ang dami-dami mong staff dyan sa iyong palasyong yan. Bakit hindi naman magkaroon ka ng isang abogado na talagang kakausapin ka bago ka magsalita, lalong-lalo na kung ikay magtatalumpati sa harap ng mga abogado mismo. Naghahanap siya ng abogadong magtuturo daw kay PBBM. Hello? How about the wife of the president? Number one. How about the executive secretary, who's the former chief justice of the Supreme Court? How about the presidential legal counsel, Juan Ponce Enrile, one of the more brilliant legal minds in the Philippines? How about yung kanyang personal lawyer na si Estelito Mendoza? Paano yan, si Estelito Mendoza? Nakakaya naman kumpara sa'yo, Attorney Harry Roque.